Araw sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod, Kim Harold Morado Manuel, 18 taong gulang, nag-aaral mula sa Mindoro State University, Main Campus at Victoria Oriental, Mindoro, mula sa programang Bachelor of Science in Horticulture. Magandang araw muli sa inyong lahat. Ngayon, nais kong talakayin ang isang napakalagang issue na direkta nakakapekto sa ating komunidad. Ito ay ang flood control. Bilang isang bansang madalas makaranas ng matinding pagulan at mga bagyo sa Pilipinas, ay laging nanganganib sa pagbaha. Kaya naman, mahalagang pag-usapan natin kung paano natin mapapabuti ang ating mga flood control measures upang maprotektahan ang ating mga buhay at kabuhayan. Una, talakayin naman natin ang problema sa pagbaha. Ang pagbaha ay hindi lamang simpleng pagtaas ng tubig. Ito ay nagdudulot ng malawakang pinsala sa ating mga komunitahanan, infrastruktura, agrikultura. Libo-libong pamilya ang nawawalan ng tirahan. Napipilitan lumikas at nahaharap sa mga panganib ng sakit na dala ng tubig. Ang ekonomiya ay lubhang nakakaapekto dahil sa pagkasira ng ating pananim, pagkawala ng oportunidad sa negosyo. Talakayin naman natin ang mga sanhi ng pagbaha. Bago natin talakayin ang mga solusyon, mahalagang maunawaan muna natin ang mga sanhi ng pagbaha. Ilan sa mga pangunahing dahilan ay ang mga sumusunod. Una, matinding pagulan. Ang climate change ay nagdudulot ng mas madalas at matinding pagulan. Padalawa, deforestation. Ang pagkawala ng puno ay nagpapababa sa kakayahan ng lupa na humihip-hip ng tubig. Pangatlo, baradong kanal. Ang mga basura dumi na nakabara sa ating mga kanal ay pumipigil sa maayos na daloy ng tubig. Pangatlo, hindi planadong urbanisasyon. Ang mabilis na paglaki ng mga lungsod na walang maayos na plano ay nagdudulot ng mas maraming permeable surface tulad ng semento na nagpapabilis sa pagdaloy ng tubig patungo sa ilog at mga sapa. Ngayon, talakayin na natin ano nga ba ang mga solusyon sa pagbaha. Ngayon, narito ang mga ilang hakbang na maaari natin gawin upang mapabuti ang ating mga flood control. Una, magpapalakas ng infrastruktura. Kailangan natin magtayo at mag-maintain ng mga flood control structure tulad ng mga dam, dike at pumping station. Ang mga ito ay nakakatulong upang kontrolin ang daloy ng tubig at maiwasan ang pagbaha sa mga komunidad. Pangatlo, paglilinis ng mga regular na kanal. Regular na linisin ang mga kanal at estero upang matiyak na walang bara na pumipigil sa daloy ng tubig. Magkaroon ng regular na clean-up drive at magpatupad ng mga batas na nagbabawal sa pagtatapon ng basura sa mga kanal. Pang-apat, reforestation. Magtanim ng mga puno sa mga watershed areas upang mapabuti ang kakayahan ng lupa na humipip ng tubig. Suportahan natin ang mga programa ng reforestation at hikayatin ng mga komunidad na makahilahok sa pagtatanim ng puno. Pang-anim, maayos na urban plan. Siguraduhin natin ang mga bagong development project ay may kasamang maayos na drainage system at mga flood control measure. Magpatupad ng mga zoning regulation na lilimita sa pagtatayo ng mga gusali sa mga flood-prone areas. Community involvement. Hikayatin ang mga komunidad na makalahok sa mga flood control effort. Magbigay ng edukasyon tungkol sa mga sanhi at epekto ng pagbaha at kung paano sila makakatulong sa pagpipigil nito. Panghuli ay ang paggamit ng teknolohiya. Gumamit ng mga advanced technologies tulad ng flood forecasting system upang magbigay ng mga babala sa mga komunidad na nanganganib sa mga pagbaha. Ang mga ito ay nakakatulong sa mga tao na maghanda at lumikas bago pa man dumating ang baha. Ang ating responsibilidad bilang mamamayan, mayroon tayong responsibilidad na maprotektahan ng ating mga komunidad upang mula sa pagbaha. Dapat tayo mag-responsible sa pagtatapon ng basura. Suportahan ang programa ng reforestation at makalawak ang mga flood control efforts sa ating lugar.
Bago matapos ang aking talumpati, nais kong bigyan ng diin na flood control ay isang sama-samang responsibilidad na kailangan natin ang pagtutulungan ng gobyerno, mga komunidad, at bawat isa sa ating upang mapabuti ang ating flood control measure at maprotektahan ang ating buhay at kabuhayan. Muli, ako ang inyong lingkod, Kim Harold Manuel, ang inyong tagapagsalita. Magandang araw po sa inyong lahat.